Ang Bataan ay isang lalawigan ng Pilipinas. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga taga-Bataan. Ang Bataan din ay isang maituturing na makasaysayang lugar sa ating bansa. 12 bayan ang bumubuo sa lalawigan ng Bataan at lungsod ng Balanga ang kabasera nito. Isa sa mga sikat at malaking eskwelahan sa Balanga ang BPSU o Bataan Peninsula State University na kung saan libo-libong estudyante ang mga nag-aaral. Ngunit sa likod ng pangalan ng eskwelahan na ito ay may mga problemang kinakaharap ang mga estudyante at guro na hindi madaling bigyan ng solusyon ng paaralan at gobyerno. Makikita sa hallway na napakaraming estudyante ang nasa labas na tila ba'y may hinihintay matapos sa loob ng silid paaralan. Tila ba matyagang nagmamasid at naghihintay ang mga estudyante na ito para may magamit na classroom at makapag-aral ng maayos. Isa lamang yan sa kinakaharap na problema ng eskwelahan na ito dahil karamihan din sa mga classroom rito o building ay walang kuryente o hindi naman pinapagamit sa mga estudyante at guro para makapagturo at makapag-aral. Ang iba namang classroom ay ginagawang faculty room para sa mga guro. Ginigiba ang mga classroom at yung iba ay sadyang hindi na talaga nagagamit. Samantalang, ang iba kapag wala na talagang mahanap ng pwesto para makapag-aral at turo ay pinaliliban na lamang ang kanilang klase. Ano pong year niya sa ka-program po? First year BSME po. Kayo po? First year and BSME din po. Ilan po kayo sa klase niyo? Or ilan po kayo sa magkakaklase? 44 po. Kayo po? 43 po kami. May sarili po ba kayong room o may sarili po kayong room kada subject? Palipat-lipat po kada subject. Kayo po? Same din po sa nila, palipat-lipat din po kami bawat subject. Ay, ano pong ginagawa nyo kapag po, kunwari, puno po yung classroom or wala po kayong makitang classroom para po sa subject na yun? Minsan po pinapa-online po or asynchronous na lang po. Kayo po? Ganoon din po, async po or sync din po yung ginagawa namin. Ano po yung sa tingin nyo na mai-recommenda nyo po sa gantong sitwasyon ng paaralan po ng BPSU para po matugunan yung mga pagkukulang po sa classroom? Ano po, ayusin po yung schedule pati po, limitahan po yung magiging estudyante po dito sa school. Kayo po? Sa akin naman po, dagdagan po ng building or expand po yung BPSU main campus. Kamusta naman po yung pag-aaral nyo ngayon dito sa BPSU kung kung kulang-kulang po tayo sa room or hindi po natutugunan yung mga kakulangan dito sa ating paaralan? Sa akin po, as meron naman po mga gadget, ayos lang po. Pero dun sa mga wala pong pera, wala pong gadget, yung sa mga panag-online po, nahihirapan po sila. Mas na po ako sa buhay po nila, mas nahihirapan po ako. Ano po yung sa tingin nyo nagiging dahilan kung bakit po nagkukulang tayo sa room or bakit hindi po matugunan agad ng ating paaralan yung mga pagkukulang po dito sa ating paaralan? Kasi po, dumadami na po yung pumapasok ngayon. Tsaka, yung ibang pong building hindi po magamit dahil wala pong kuryente or tubig po sa building na yun. Okay. So, yung may mga subject po ba kayong naapektuhan ng yung pagkaroon po ng shortage sa kuryente? Meron po. Yung sa foreign language po tsaka sa purpose of communication po. Sa dalawa na po yung lagi po kaming online or asynchronous lang po. Ano pong year nyo na saka po? Ano pong program nyo? BS Industrial Engineer, first year. Ilan po kayo magkakaklase? 35. 35 po. May sarili po kayong room or kada course po ba meron po kayong provided room? Magkakaiba ng room eh. Pero calculus tsaka economics namin sa old sale lang kami. So, sinasabi niyo po na
naghahanap lang din po kayo ng room o may, kunwari po sa isang subject nyo, may pupuntahan na po kayo agad na room? Sa isang subject namin, may pupuntahan na kami agad na room. Pero sa ibang subject kasi, naghahanap pa. Ano pong gagawin nyo ano pong kadalasang ginagawa nyo kapag po wala kayong room na nahanap sa subject na yun? Online class. Yung online class po ba, lahat po ba nakakasama? Malakas po ba yung signal o lahat po ba laging may load? Wala kasi yung iba wala daw power, mahina yung signal, walang pang-load, ganun. Paano po sila sumasali sa online class kapag po wala silang load or wala po silang power? Hindi na rin sila tumutuloy. Ine-excuse na lang din, tas i-send na lang din yung lesson sa G-class namin. Ano po sa tingin nyo yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nagkukulang sa room? Kasi yung ibang room hindi available, inaayos pa sila, tas yung ibang room naman is sirang-sara talaga eh. Ano po yung marerekomenda yung solusyon para po maiwasan yung ganong sitwasyon na kailangan pa po natin maghanap ng mga room para lang po sa susunod nating subject? Siguro sa susunod na school year, parang dapat maglimita sila ng kung ilan yung i-admit nilang estudyante. Kasi, yun nga, sobrang kulang nga tayo sa room. Yung iba, inaayos pa hanggang ngayon. Yung iba, wala pa nga rin kuryente, kulang sa kagamitan. Ano pong year-end course niyo po? First year and BSME po. Ilan po kayo sa class? Ilan po kayo magkakaklase? 44. Nakakaranas po ba kayo ng shortage po sa room or yung may time po ba na kailangan nyo pa po maghintay matapos yung isang klase sa isang room para lang po kayo yung susunod? Simula last year, bandang December, nag-start yung mga GEC subjects na laging work from home yung mga teachers. Kaya wala kami laging klase kasi kulang daw yung rooms, kaya walang face-to-face classes. Ano po ba kapag may online class po kayo? Tapos po may mga kaklase po kayo na walang wifi or wala pong kakayahang mag-load. Ano pong ginagawa nila? Nawawalan sila ng attendance. Tapos as class mayor, sinasabi ko na lang sa teacher namin. Pero kadalasan kasi yung teacher yung walang signal kasi walang signal yung wifi nila sa bahay. Kaya kadalasan din, kahit work from home dapat, wala din kami online class. So, lang palagi, asynchronous. Ano po yung sa tingin nyo yung dahilan kung bakit po kailangan natin magkaroon ng online class or asynchronous po? Saka bakit po tayo nagkakakulang sa room ngayon? Yung asynchronous kasi alternative way siya para kahit hindi kayo nag-meet all face-to-face, na di-deliver pa rin yung lessons na dapat matutunan ng students. Tapos, yung kakulangan ng classrooms, need talaga siya masolusyonan kasi mahirap din mag-aral through online. Kasi nakakatamad siyang panoorin, tas while nag-online class ka, nadidistract ka sa cellphone mo, gano'n. Ano po ba yung sa tingin yung solusyon or ano po yung marerekomenda yung solusyon para po maiwasan natin yung ganitong sitwasyon po na nagkakakulangan po tayo sa room? Siguro proper schedule ng mga classrooms na lahat ng professors mabibigyan sila ng time para makagamit ng classroom sa bawat klase nila, ganun. Ano pong year and section niyo po? First year, BSECE 1B. Ilan po kayo sa room niyo po? 22. May provided room po ba kayo kada subject or may talagang room po kayo na pinupuntahan kapag po pumapasok kayo? Sa room namin, major subject lang yung may room kami. Pero sa ibang minor is wala. Ano po kapag may mga kaklase po kayong hindi makapasok dahil wala pong signal, walang power, or wala pong kakayanan magpa-load? Actually, ginagawa nila is, nagsasabi sila sa mayor namin or sa mga kaklase namin.
doon nila binibigay yung kung ano bang problema nila and pinaparating naman yun sa professor. Ano po sa tingin nyo yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng shortage po sa room, saka bakit po laging online lang yung minor po natin? Sa tingin ko yung dahilan nun is pinaka-common is mas madami ngayon yung enrollees na first year na pumapasok. And ayun, yung iba is nawawalan sila ng room and yung iba naman is nagagawa pa lang ng building dito sa BPSU. Ano po yung sa tingin nyo yung may re-recommenda nyo po para maiwasan po yung ganitong sitwasyon sa kakulangan po sa classroom, lalo na po ngayong pandemic? Dapat po na face to face na po tayong lahat, pero ang nangyayari po yung mga minor po is nagiging online pa rin po. Siguro yung marirecommend ko, una is limitahan na lang siguro yung mga kasi hindi naman yung bilang ng mga pumasok dito nag-entrance exam is hindi naman talaga pumasok dito. So, anong nangyari, yung iba is may mga transferee, mga second courser, and napapasama sila sa bilang ng madami. So, siguro ang magandang solusyon dun is magbigay na sila ng limit and ibigay na din agad yung result. Then, para hindi na maghahangad ng iba na gugustuhin pang makapasok pa dito sa BPSU kasi ganun yung nangyayari. Kaya, dumadagdag sa bilang. Kahit yung iba naman is hindi nila gusto yung course na yun. So, sa second is, marami tayong room sa mga major subject natin sa NCEA, CICT, yan may mga room yan sa BA-Com. So, may mga tenggang room yan minsan. So, ang maganda siguro doon is ipagamit sa mga kailangan na kung may pasok man na subject yon sa mga bata. And lastly, siguro di ko naman masasabing madaliin yung mga building, but maganda rin siguro kung matapos din ng di naman agaran kundi di naman sa agaran kundi maganda kung matatapos din yung building agad, and para hindi na masyadong mawawalan tayo ng mga room. Marami mang pagsubok ang hinaharap ng mga estudyante at guro sa paaralan na ito, ngunit hindi ito hadlang para makamit ang mga pangarap nila. Sana lamang ay dumating ang araw na hindi na problemahin ng paaralan na ito o anumang pangpublikong paaralan ang mga silid-aralan na kanilang gagamitin sa araw-araw na pag-aaral ng mga estudyante at pagtuturo ng mga guro. Mas bigyan pansin din sana ito ng ating gobyerno at paglaanan ng mas malaking pondo upang matugunan ang anumang pangangailangan ng mga guro at estudyante. Muli, ako si Sheena Ay Kagakusan, ang inyong tagapaglingkod.